So mga ate at kuya, may nakarating or may napanood akong video na ito daw si Ma'am Shi ay galit na galit kay VP Sara. Bakit siya galit? Well, to my mind, baka nagalit siya dahil nga sa nangyaring prayer rally, 'di ba? Sa Davao kung saan nagsalita yung mga kapatid ni VP Sara ng against sa asawa ni Ma'am Shi. Ayan, si PRRD, yung dalawang kapatid ni VP Sara, si Kong Polong at saka si Baste na bunso, pinabababa ng si Hello Kitty. So baka ikako, yun yung ikinagalit ni Madam. And pinagre-react nga ninyo ako ng ilan sa mga Mawinians sa video na kung saan, panoorin natin, si Ma'am Shikels ay hindi pinansin si VP Sara. At talaga naman pong nakakahiya ito mga ate at kuya. Anong klase? Bakit mo iisnabin ang vice presidente? Anong attitude yan? Well, siguro pasong-paso siya. Well, panoorin natin ang video, ano? Well, siguro natural lang naman na reaction yun ni Ma'am Shi. Kasi nga, parang days after nung prayer rally sa Davao kung saan binatikos at di ba tinawag nga ni PRRD na bangag si Hello Kitty, si asawa ni Ma'am Shi. And gumagamit nga raw ng, di ba, ng kokaina, nandun daw sa PIDEA, sa listahan ng PIDEA ang pangalan ng asawa ni Ma'am Shi. O ay talaga namang sasama nga naman ang loob ni Ma'am Shi. Pero ang tanong, bakit niya inisnab si VP Sara sa videong ipi-play natin? Di ba ito yung papunta sila ng Vietnam? Sabi nga ninyo, may butod na butod daw si Ma'am Shi sa sa Vietnam, hindi daw na-edit yung picture. May nag-send niya sa akin Uh, try kong hanapin mamaya Pero dito nga po, pangitang-pangita na inisnab ni Ma'am Shi si VP Sara. Let's watch it muna po, saka ako magre-react, okay? And then puntahan natin yung another video na kung saan sinabi ng isang kakilala at kaklose ni VP Sara na nagseselos pala si Ma'am Shi sa ating pangalawang pangulo. Nagsiselos in what? For what? 'Di ba? Nagsiselos about what? Na si VP Sara ay pangalawa sa pinakamataas na leader ngayon ng Pilipinas, na si VP Sara ay maganda, o si VP Sara ay ka-close ni Papshi Kills or ng presidente ng Pilipinas ngayon. Let's watch muna yung kung paano how cringy it was, 'di ba? Na inisnab ni Ma'am Shi. Paalis sila. Nagkumbaga si VP Sara, hindi nakikita si VP Sara. Si VP Sara ay ayan katatapos lang, 'di ba, batikusin ni PRRD si PBBM. Pero si VP Sara nandiyan pa rin with PBBM. Kung tutuusin nga, dapat mainis si PRRD eh. Even yung mga kapatid niyang lalaki. Ba't nandyan ka? Binabalahura na nga namin yan. Ba't hinahatid mo pa yan, Inday? Nasa listahan niya na iyan ay bangag. Right? So si VP Sara siguro being professional at ganyan kasi ang hilig ng pagpapasosyal ng Pangulo, hinahatid pag-aalis at kala mo naman magdadala ng ng mga biyayang apakadais sa Pilipinas. Puro naman promises lang ang iniuuwi. So anyway, gusto magpahatid, hinahatid, pag-uwi sasalubungin. Apakasosyal, right? Apakainit. And mind you, naka-red carpet, papunta sa aeroplano. Also, may mga pabulaklak thingy. Kaninong pera yon? Malamang inyo. Atin? Pera ng taong bayan. Let's watch. Tingnan niyo ang mukha ni Ma'am Shikels. Na-capture ko talaga. After na tumingin
Oo, after na nakita ni Ma'am Shikels na lumapit yung asawa niya kay VP Sara, dali-dali siyang tumalikod, umakyat na ng hagdanan, ayan mga may pabulaklak pa talaga sa hagdanan ng eroplano, and ang mukha 'di maipinta, nakakunot ang noo. Well, baka naman sa araw lang 'yan mga ate at kuya, 'di ba? Naiinitan lang si Ma'am Shikels, Diyos ko po. Ano ba ang sinabi ni VP Sarang masama sa'yo, Ma'am Shi, para isnabin mo siya? So kung galit ka sa tatay niya, damay lahat? Ganun ba yun? Si VP Sara walang sinasabi sa inyong masama. Ayun, mga kapatid niya, tatay niya, oo. Tapos gaganyanin mo, anong klase yan? Masyado kang galit. And dito nga raw po, parang nagwarla-warla sila doon, right? May nag-vlog si Miss Marlica dyan. May nakarating daw sa kanya galing sa puting ahas na nag-away, nagsigawan na naman, siligaw-sigawan na naman ang presidente natin. Teka muna. Tapos kung umakyat, siya talaga ang nangunguna. Hindi dapat nauuna to sa paglalakad, hindi naman siya presidente. Sa picture nga pala, siya ang nasa unahan. May nagsend naman yan sa akin, hanapin ko ha, hold on. Na hindi nga raw na-edit ang picture, sandali. Open ko lang. Okay. Alright. Saan banda? Ay, ayun. Okay, nakita ko. And mga ate at kuya, this is really a red flag. Tingnan nyo ng husto ha. Ito yung picture na sinasabi nyo na hindi na-edit, malaki ang tiyan niya, di ba? Yan, salamat sa nag-send sa akin. You know who you are, ate. Nanonood siya ngayon. Look at that. So, hindi na-edit, medyo bulgy pa rin ang tiyanena. Pero meron ba kayo nahahalata sa picture? Si Madam ang nasa unahan. Ang presidente natin, nasa likod lang, mukhang photobomber. Am I right? Ang Pangulo ay dapat nasa unahan lagi. Kung may magpapapicture sa pinakamataas na leader ng Pilipinas, dapat siya ang nasa unahan and maybe magkatabi sila. Pwede yun. Aba, ang nasa unahan ay si Ma'am Shikels. Ma'am Shi, ikaw bang presidente ng Pilipinas ngayon? Mukhang kawawa si Papshi sa likod. O yun, mukhang ikaw ang center of everything. Mukhang ikaw ang star yan sa Vietnam. And ang aming Pangulo, yun lang, mukhang mumoy doon sa likod. Sino ang presidente? Sa kilos mo, right? Sa kilos niyong mag-asawa, parang ikaw ang nangunguna. Ikaw ang star. Right? Ano yan? Well, pangita naman po na ikaw ang may mataas ang pinag-aralan. Abogada ka, teacher pa. Si Ma'am Shi kasi ay abogada, teacher pero sino ba ang binoto ng taong bayan? Ikaw? Well, anyway, pakinggan po natin si Spokes Harry Roque. Siya ang 'di ba? Siya ang magba-back up nitong chika na galit daw pala si First Lady kay VP Sara. And nakakaloka, 'di ba? Alam naman na natin 'to, pero kinonfirm po ni Spokes Harry Roque. Let's listen, let's watch Spokes Harry Roque sa kanyang mga revelations. Salamat nga pala, Spokes, dahil hindi mo kami sinastrike ng copyright. Really appreciate it. Lagi kami nanonood, Spokes, and nakakatuwa ang iyong mga pasabog dahil of all the public servants and previous public servants in the Philippines, ikaw po talaga ang may balls. Hindi katulad nung kakilala namin na ang kanyang balls ay parang balls ng tiki. Kasing lalaki lang ng itlog ng butiki ang kanyang balls. Okay, let's watch. Akin, yan yung non-negotiable, itigil ang pirma. At siyempre, panahon na siguro para magkita ang mga Marcos at Duterte sa less formal na sitwasyon. Kasi nakikita naman sila puro ceremonial functions na hindi na nakakapagbiruan, hindi nakakapagtawanan, gaya nung kampanya. Alam niyo po talaga, napakasaya namin ng kampanya. Talagang bungis-ngisan ng bungis-ngisan, si Inday Sara at saka si PBBM. Sana maibalik yung mga panahon na yun na may ganyang rapport. Pero alam naman natin na nung inisnab ni Lam si Inday Sara, mukhang hindi sasama itong si Lam kapag nagkaroon ng
intimate social gathering ang dalawang presidente at vice president. Malinaw na malinaw sa kanyang mukha na talaga yung galit niya kay Inday Sara. Ba't siya magagalit kay Inday Sara? Wala ngang masamang sinasabi si Inday Sara. Ako, pinagbibilinan, wag mong aatakihin ang PBBM. O, si PBBM naman ang sinasabi, protect Sara. Bakit galit na galit siya kay Inday Sara? Well, ang teorya ko nga teorya lang naman to, hindi to kumpirmado. Ito naman kasi si PBBM, masyadong touchy-touchy nung eleksyon kay Inday Sara. Diba? Touchy-touchy siya talaga. Sa kanya, walang ibig sabihin yun, walang mali siya. Kasi 60 anyos na siya at 45 years old naman si Inday Sara. Tingin ko walang mali siya yun. Kaya lang, syempre, ang duda ko lang, baka naman nagseselos itong si FL dahil touchy-touchy nga siya. Bagamat, 3 beses ko lang nakita si FL nung eleksyon. Pero nung 3 beses na yon, pinagmamasdan ko siya at talagang parang hindi siya approve sa touchy-touchy na PBBM. Miski walang ibig sabihin yung touchy-touchy na yun. Sana mali ako. Teorya ko lang naman yan. Pero ibang klase yung galit sa mukha niya nung inisnap niya si Inday Sara. At syempre, marami nag-react. Si Inday Sara, inisnap si Speaker. Pero bakit hindi masyado nagalit kay Inday Sara? Kasi mas mataas si Inday Sara kaysa sa Speaker. Ang mandato niya, 32 million. Ang mandato siguro ni Speaker, mga 100,000 yung boto sa Tacloban. Pero pagdating kay FL, wala kasing mandato si FL. So ang reaksyon ng iba, wala ka na bang respeto dun sa mandatong binigay ng taong bayan sa Vice Presidente na mas malaki pa kaysa sa mandatong binigay sa Presidente mismo by 1 million. So nag-react yung iba na parang hindi dapat maging just civil, maging respectful doon sa merong mandato dahil ang First Lady naman ay walang mandato. Pero hayaan na natin, siguro halong selos, halong panggagalaiti sa mga sinabi na ni dating Presidente Duterte. Pero kung ako naman si Lam, di ba alam naman niya na hindi naman mabuti talagang samahan ng pamilyang Duterte na ngayon na lang yan nagkakasama-sama. So talagang iba ang paningin ni Inday Sara sa paningin ni dating Presidente Duterte. Bagamat totoo, blood is thicker than water, kaya nga nasusunod pa rin ang gusto ni Presidential Insan Speaker Martin Romualdez. Okay. Makes sense, 'di ba? So ibig sabihin bastos si FL Lisa. Hindi lang siya galit kay VP Sara, bastos. Tama ba yung sinabi ni tama ba yung interpretasyon ko sa sinabi ni Spoke Sari Roque? Si VP Sara binoto ng taong bayan. Pangalawang pinakamataas na public official and mas mataas ang boto kaysa sa asawa ni Ma'am Shi. 32 million ang boto ni VP Sara. Tapos binastos lang niya. Wala siyang paggalang. Right? Yung inisnab niya, yung grabe yung simangot niya nung, 'di ba? Yung ito, nasaan na ba yun? Anyway, yun, yung video kanina pinanood natin, yung umakyat sila sa eroplano. Naka-pink pa talaga si Madam. Pink lawan niya. Pink yung Filipiniana niya, 'di ba? Oh. So, kitang-kita ang kabastusan. Ayun ang sinabi ni Spoke Sari Roque, pambabastos kay VP Sara. Si VP Sara may mandate, may posisyon sa gobyerno. Ano ang posisyon ni Ma'am Shi? Sino siya? Hindi naman siya binoto ng taong bayan, asawa lang siya ng binoto. Wala siya sa eleksyon. Hindi siya kandidato para bastusin niya ang pangalawang pangulo na sumusunod sa kaartehan. And baby protocol talaga yan kung hindi man kaartihan. Dapat pang ihatid kapag aalis at kapag dumarating, sasalubungin. Mga bureaucracy, mga tawag niya, if not bureaucracy, mga pagiging mga pautot-utot. Hindi naman royalty ang mga yan. Public servant ang mga yan, hindi dapat silang parang sinasamba, right? Na parang lahat luluhod. Na parang ang turing sa kanila mga royalties. Natatapos nga yung reign nila eh. Ngayon siguro natataranta sila. No? Hindi na gusto ng taong bayan, hindi pa nangangalhati.
So, kapag ba galit talagang nawawala na ang pagiging well, gano'n siguro talaga 'no, ang pinag-aralan at nagiging bastos na. Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po. My God, meron tayong bastos na first lady, kaloka.